solid ng naging pahinga natin at pagtulog natin. Dahil kagabi ay sobrang lamig talaga dito dahil nga nag-uulan. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down, I know you're strong. Tingnan nyo naman kung gaano kalambot. Hold on a bit more, 'cause I know Ang ganda dito. the rain, not the rainbow. I know you'll get up if you Ayun, kain na tayo. stand up tall. I know you can be brave, brave, brave. Grabe, lakas na ng ulan ngayon sa atin, ano? Isang magandang araw sa inyong lahat at maulan na panahon mula dito sa Pampanga. Ngayong araw nga pala ay babiyahe na ulit tayo dahil kagabi habang ako ay naghahanap-hanap ng maiispatan natin dito sa Gawing Pampanga, meron akong nakita na pwede nating bisitahin. Kaya ngayong araw, kahit na medyo umuulan, ay nagdesisyon ako na puntahan natin dahil hindi naman kalayuan yung spot na bibisitahin natin. Halos nasa 15 minutes lang ata yung magiging biyahe natin. Tapos makakarating na tayo dun sa campsite na pupuntahan natin ngayon. Ilang yung masarap, ano? Pagka merong mga kalikasan na nakalapit sa'yo, tapos ilang minuto lang yung babiyahihin mo, napakagandang spot nun, ano, yung titira ka dun sa lugar na yon. Para pagka medyo tinatamad tayong magbiyahe ng malayo, meron tayong mapupuntahan na tatambayan natin dito sa malapit. Saka ngayon nga lang rin nga pala tayo mapupunta dito sa Gawing Arayat, yung mga nakatagong paraiso nila dito. Ngayon lang natin masisilayan, kaya sobrang excited din ako na maipakita sa inyo yung mga magagandang lugar dito kung saan tayo nakatira. Ayan, alam nyo na ngayon kung taga saan si Yo Mamen. Kung meron tayong mga kamamen na tiga dito sa Pampanga, mag-comment naman kayo or mag-PM sa page natin. Sabihan nyo ako kung saan pa may mga magagandang lugar dito para mabisita natin, saka para naman maipagmalaki natin yung mga magagandang kalikasan at lugar dito sa Gawing Pampanga. Meron tayong problema dahil pagpasok natin dito sa spot natin ay ayan, lumubog yung gulong natin dahil medyo maputik at nag-uulan nga. Buti na lang sila kuya ay nandito. Ano pangalan nyo, kuya? Matt sir, tsaka si Carlo po. Ayan, maraming salamat sa inyo. Tayo ay tutulak nila hanggang dun daw sa may damo. Sana lang kayanin. Ayan na. Ito naman ang kalaban natin pagka tag-ulan, ano? Game, kuya? O, sige po. 1, 2, 3. Ayan, medyo muusad. Go Isla. Ayan, kailangan makarating lang tayo dun sa ano na yon, sa damuhan na yon. Grabe yung simula nitong vlog natin, ano? Ay, nako. Palagay ko, dito pwede na tayo para hindi na masyadong malayo, ano? Pasalamat tayo dun kila kuya. Kuya, maraming salamat. Kuya, medyo bungad ko pa doon. Okay, sige po. Grabe yung putik ng sakyan natin. Tara, let's usad daw natin para mas maging maayos pa. Pasaway kasi natin, no? Tara, let's go. Alright, okay na daw. Dito ay okay na siguro tayo. Baba muna tayo. Kuya, maraming salamat sa inyo. Ayan, thank you po. Paano ba gagawin nating setup, ano? Yeah. Dito muna tayo sa kubo at medyo tumambay-tambay muna tayo dahil ayun, medyo malakas pa yung ulan. Buti na lang talaga ay nakaahon itong si Isla natin dun sa dinaanan natin kanina, at saka buti na lang din ay may tumulong sa atin. Kaya kanina ay nakarating tayo sa pwesto na to. Ang ganda sana pumwesto sa part na yon, kaso hindi talaga kakayanin ng sasakyan natin.
Kaya dito na lang muna tayo. Siguro ay mag-enjoy rin naman tayo kahit na dito yung naging pwesto natin. Nakakatuwa lang dahil sobrang lawak ng lugar na to. Etong part na yun parang dinedevelop pa. Siguro soon ay karugtong yan itong campsite na pwesto natin ngayon. Whew. Lakad-lakad tayo para kahit paano ay masilip nyo na itong napuntahan natin. Di bali nang mabasa tayo, ano? Ang mahalaga ay na-enjoy naman natin itong napuntahan natin. Sobrang lawak talaga dito, tapos solong-solo natin itong lugar. Walang katao-tao, kundi yung mga bantay lang kanina, tapos yung mga nandun sa entrance. Ang ganda dito. Sarap lang rin kahit na solo tayo dito ngayon. Tahimik ba? Mas makakapagmuni-muni tayo, lalo't ganitong umuulan. Mas masarap talaga na na tumatambay ka sa mga ganitong lugar, ano? Ito lang yung bundok sa gilid natin. Whew! Nababasa na ako ng husto dito sa ginagawa natin. Pero sabi ko nga sa inyo, ayos lang. Ang mahalaga ay maipasyal ko kayo, ano? Saka syempre, ako din makapag-ikot-ikot sa kalikasan ulit dahil nga nung nakaraan ay tagal nating hindi nakapag nature. Ako ay na-stuck lang sa bahay. Na-miss ko ng husto yung mga ganitong lugar. Pag kasi nasa kalikasan talaga ako, doon talaga nabubuhay yung pagkatao ko. Kaya talagang ito na yung hinahanap-hanap ng sarili ko. Pagka nasa ganitong lugar ako, mas kampante yung puso ko saka yung isip ko. Set up na tayo ng ating side awning para magkaroon na tayo ng tambayan. Ito lang maganda pagka may side awning ka, no? Pagka ganitong umuulan, meron pa rin tayong tambayan. Ayan, medyo bilisan lang natin yung pagsiset-up at baka mamaya mabasa na tayo ng gusto. Nakalimutan ko na kung paano ba yung ginawa natin dito na pagliligpit. Ay nang bumukas. Ang hirap pagka matagal kang nababakante, no? Kuha na tayo ng ating lamesa at saka upuan. Buti na lang pala may ganito sa isla, no? Kahit pa paano pagka kukuha tayo ng gamit natin ay meron tayong bubong. Kakalinis ko lang ng mga natin, ng mga camping gears natin. Ngayon ay mapuputi ka na naman. Pero all goods lang. Linisin na lang ulit natin, ano? Ano pa ba kailangan natin? Mesa. Hindi na natin ilalagay yung yung mga takip doon sa part doon at baka mamaya ay madumihan pa ng gusto. Ito na lang mismo bitbitin natin. Saka siguro dito na rin natin buksan yung mga natin. Gamit natin Yan. Tara, ilagay muna natin yung upuan natin dito. Yan. Meron tayong upuan. Na lang, mesa. Whew. Grabe. Nung nakaraan, nagreklamo tayo dahil mainit. Pero ngayon, maulan, nagrereklamo tayo sa putik. Hindi malaman kung ano talaga yung gusto sa buhay, no? Pero mas nag-enjoy ako pag ganitong maulan. Mahirap lang talagang kumilos ng pagbablog dahil nga maputik. Tapos syempre yung mga gamit natin, baka mamaya masira at mabasa. Tingnan nyo ngayon, wala tayong drone shot na magawa kasi nga umuulan. Mamaya paliparin ko yung drone natin masira pa. Kaya tis-tis muna kayo na ganito yung POV natin. Hindi ko makita yung pasukan Humihina na sa pasukan si Yo Mamin Ayan, all goods. Dali na natin doon yung ating mesa. Nasaan ba yung hawakan? Pakadaldal ni Mamenyo,
Paano ba naman wala tayong kasama dito? Tapos, wala pang kasama si Mamin. Di bali sana kung sinasamahan nyo ako sa bawat biyahe na ginagawa ko, o di sana mas maganda. Eto, ilagay na rin natin to. Para isa kang bukasan na lang doon. Ano? Set up na rin natin tong lagayan natin ng tubig para all goods na. Ayun, kahit pa paano naman ay hindi naman siguro tutumbayan. Medyo maputik dito sa pwesto natin, pero buti na lang may mga damo. Kahit pa paano ay hindi kapit na kapit yung putik dito sa suit nating tsinelas. Yung Crocs ko pa naman kulay silver. Kaya kitang-kita yung yung mga putik Pero all goods lang naman, di naman tayo maselan sa ganyan. Medyo lang talaga, medyo nakakarumi lang talaga ng mga gamit-gamit. Pero hindi naman ako maselan. Kung sa akin lang, kahit na maputikan tayo at mabasa tayo, okay lang naman sa akin yun. Ang mahalaga nag-enjoy tayo, di ba? Tara na nga, at may kukunin pa nga pala tayo yung ating tubig para kompleto na nga. Yeah! Ang bigat! Teka lang. Parang 18 liters kasi itong binabaon natin ngayon na tubig Parang nga pagka malayo yung biyahe natin, hindi tayo nangangamba na na maubusan tayo ng stock ng tubig natin. Ayan, all goods na. Tingnan ko kung ano pa ba yung kulang sa atin. Sa tingin ko ay iyon na lang muna. Magtambay-tambay muna tayo dyan sa pwesto natin. Tapos, ito yung ating ref. Nagbaon nga pala ako ng chicken na manok para pagka nagutom tayo, medyo madali-dali na lutuin. Tapos, may baon rin tayo na aloe vera, strawberry guys. Tapos, meron tayong guyabano. Ito yung nakita nyo nung nakaraan sa vlog ko. Tara, inumin na natin tong guyabano para habang nakatambay tayo, may iniinom tayo. Saka nga hindi na ako umiinom ng alak guys. Kaya puro ganito na lang yung ini-stock ko sa akin. Saka binabaon natin. Mas mainam ng alagaan natin yung sarili natin, di ba? Para mas ma-enjoy pa natin ng gusto. Kasi nga pag di natin inalagaan yung sarili natin, magiging isang alamat na lang tayo. Kaya habang maaga pa ay ingatan na natin. Ayan, cheers tayo. Guyabano juice. Sarap. Tapos naririnig ko yung tikatik ng ulan. Nakaka-relax ng gusto. Nakakamiss yung kalikasan. Ay nako, buti na lang natapos na natin ang mga dapat nating gawin at dapat na tapusin nga sa buhay-buhay natin. Kaya ngayon ay malaya na tayong makakapaglakbay ulit kung saan-saan. Wow! Sarap naman yan, sir. Yes po. Ano pangalan mo, sir? Sir Matt po. Ako po yung tumulong kanina sa inyo. Kayo po pala yun, Oo, sir. Tapos chef rin kayo dito. Yes po. Wow, napakalupit naman. Sino ulit yung nagpadala po nito? Sir Marvin po, sa NGP Resort po. Okay po. Salamat kay Sir Marvin dito sa NGP dahil ngayon ay pinadala niya tayo ng ating kakainin na sabaw. Anong luto po to? Beef nilaga po. Beef nilaga. Beef nilaga po. Ay maraming salamat, Sir Marvin, at sa buong pamilya ng NGP. Yes, thank you very much din po. Thank you po. Enjoy Easter, sir. Opo. Kunin lang natin itong tubig natin para meron tayong lagayan. Grabe, ang sarap ng pagpunta natin dito sa NGP. Grabe sila mag-welcome ng kanilang mga bisita. Tapos excited na akong tikman itong luto nila na nilaga dahil syempre medyo malamig ang panahon ngayon. Masarap kumain ng may sabaw. Mahilig pa naman ako sa may sabaw. Tapos ito pa nga ay isa sa mga paborito kong ulam.
nilaga. Ayan, na-excite na akong kainin. Ha. Sarap ng lasa. Sarap din ng mga pagkain dito sa sa NGP. Kaya pagka kayo ay mapupunta dito, tapos kayo ay medyo tinatamad na magluto, tapos kayo ay nandito nagka-camping, pwede naman kayo mag-order sa kanila para yung pagre-relax nyo dito ay masulit nyo na ng gusto, wala na kayong gagawin, kundi ang mag-relax-relax at tumingin sa magandang kalikasan sa paligid nyo. Tayo ay kakain na. Medyo nagugutom na rin ako kasi kaninang umaga pa tayo kumain dun sa bahay. Tapos medyo late lang rin yung kinain ko. Hindi ko naman kasi inaasahan na sobrang lapit lang nitong spot na to dun sa tinitirahan natin. Kaya medyo nagulat din ako. Dapat dadaan tayo sa isang karinderya ala, nandito na tayo. Buti na nga lang ay mababait yung mga bago nating kapamilya dito sa NGP. Sarap talaga ng sabaw. Tingnan nyo guys, nadudurog. Sobrang lambot ng laman. Pati yung kanin nila, napakasarap. Ilalapit ko kayo dyan guys. Sobrang sarap ng luto dito. Pati yung sabaw nung nilaga. Tingnan nyo naman kung gaano kalambot. Kahit wala kang ngipin, makakakain ka ng maayos dito sa NGP. Tikman naman natin ang aking paboritong repolyo. I hold on to this moment. I know it's late, but I have just realized you feel the same way. And you have been waiting for me all along, when my heart was made of stone. When my heart was made of stone. Set up na natin yung ating tutulugan hanggat medyo mahina pa itong ulan. Para mamaya ay hindi na tayo maaligaga sa pagsiset up ng tutulugan natin. Mainam ng naka-ready na para mas marami yung time natin na mag-chill-chill dito. Yeah. All goods. Ayusin na lang natin yung yung pinakabintana natin sa taas para mamaya ay hindi na tumulo kung sakaling lumakas ulit yung ulan. Ngayon nga lang pala natin masusubok sa ulan itong alukab natin. Kaya makikita nyo kung talagang papalag ba to sa mga bagyuhan. Dahil sakto ngayong mga panahon na to, tag-ulan na. Kaya masusubukan natin ng tibay ng alukab, Kasi yung tent natin dati, kahit papaano ay pumapalag yun sa malakas na hangin, saka malakas na ulan Ngayon masusubukan natin ang tikas ng alukab na tent. Lamig. Ramdam na ramdam ko yung hangin ngayon dito sa pwesto natin. Ang sarap talaga pag ikaw meron ding munting kwarto sa sasakyan mo sa taas niya. Ito. Tapos adjust na lang natin ng konti, Panigurado naman kahit na
konti lang yung bukas ng bintana natin, malamig na dito. Ngayon ko nakikita yung mga himulmol ng mga pantakip na ginamit natin. Mamaya ay lilinisin natin yan pagka dito na tayo tumambay sa taas. Ano pa nga ba gagawin natin dito? Wala pa pala akong ilaw dito. Nakalimutan natin na mag-akit ng ating ilaw. Siguro maya na lang, ano? Pero all goods naman, ha. Ito na lang yung huling sasara natin. Pag nasa baba na tayo, saka natin isara yan para hindi tayo makulong dito sa loob. Tara, at bumaba na tayo. Tapos doon na tayo tumambay sa ating side awning para kahit pa paano maganda-ganda yung view natin doon. Ayan. Sarap ng magiging pwesto natin ngayon, ano? Sobrang tahimik talaga. Ako lang maingay dito, Tara na nga, bumaba na nga tayo. Baka mamaya madulas pa ako. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Grabe. Sobrang na-relax ako ng gusto. Talagang nakapag-recharge na ulit tayo. Kahit paano ay gumaan na ng gusto yung pakiramdam natin. Kung mapapansin nyo naman talaga ngayon, sobrang tahimik dito. At yung mga naririnig ko lang yung mga tunog ng palaka at mga insekto sa paligid natin. Kaya talagang sobrang nakaka-relax. Lahat sa pagkatao mo ay kakalma pagka ganito yung lugar na mapupuntahan mo, no? Kaya kanina ay sinulit ko talaga ng husto at nagtambay lang rin tayo dito. Saka sobrang nabusog din kasi ako dun sa kinain natin kanina. Di ba ang sabi ko sa inyo kanina, magtitira tayo ng ng ulam para ngayong gabi. Kaso kanina kasi, talagang nag-enjoy ako dun sa baka na sobrang lambot. Naubos na natin, kaya naisip ko ngayong gabi ay hindi na tayo gagawa ng ating kakainin para kahit papaano naman ay matunawan tayo. Tapos bukas na lang siguro tayo kakain ng umaga ulit para magkalaman yung tiyan natin. Ngayon ay tutunawin muna natin siya para gumaan ulit yung pakiramdam natin. Ayan, sobrang sarap talaga dito. Yung masasabi ko, yung unang pagpunta natin dito sa campsite na nabisita natin dito sa Pampanga, talagang nag-enjoy ako at lang masasabi ko, nag-enjoy ako ng gusto sa katahimikan, sa ganda ng paligid. Kaya kung mabibisita kayo dito sa Gawing Pampanga, dito sa Arayat, ay subukan nyo dito sa NGP at panigurado ay mag-enjoy kayo. Tapos tinitingnan natin yung mga ilaw dito sa paligid na nakaka-relax talaga. Tapos sayang lang, meron dito sa part na to na pwede tayong mag-bonfire kaso medyo nag-uulan kasi saka basa yung part na to. Kaya siguro sa susunod na lang, pagbalik natin dito, testing natin na mag-bonfire. Tapos doon tayo sa medyo dulo po pwesto. Kasi ngayon nandito lang tayo sa medyo bungad. Ang naisipan ko sa susunod, dyan tayo sa may madilim na yan para medyo sulok saka dulong-dulo talaga. Pero all goods lang rin naman dito sa napwestohan natin na talagang nag-enjoy naman ako. And makikita nyo naman dito, sobrang laki ng space na to. Siguro mga ilang sasakyan ang kakasya dito at mga motor kung kayo ay magka-camping at nakasetup. Lalo siguro pagka natapos na to at na-develop na ng gusto, mas malaki na yung magiging pwesto dito, Ayan, na-enjoy ko ng dito. Tapos ang lamig pa. Kaya sobrang excited ako na na matulog sa tent natin mamaya. Tayo ay makakapag-relax ng gusto at makakapagpahinga. Pag kasi talaga nasa bahay lang ako, talagang nangihina ako.
Dahil nga talagang ang lakas na natin yung tayo ay nasa kalikasan at nasa kung saan saang lugar. Parang yun talaga yung kailangan ng katawan ko. Kaya pagka nararamdaman ko talaga na nangihina na ako, kailangan ko nang lumabas ng bahay para tayo ay makapag-charge ulit dito sa kalikasan. Kaya hindi naman ang payo ko sa inyo, di ba? Pagka kayo ay nauubos na, kung sa tingin nyo ay unti-unti parang nanghihina na kayo, bigyan nyo rin ng oras sa sarili nyo para mamahinga sa ganitong lugar, kalikasan. Iba talaga yung naibibigay sa pagkatao natin ng ganitong lugar. Naalala ko, meron nga pala tayong pagkain na nakalagay dito sa rep natin. Buksan natin yung rep natin para hindi siya masira. Ito nga pala yung battery ng rep natin. Bali, minamagnet siya dyan sa likod Parang nawala lang sa dikit. Ayan, dimagnet yan yung battery natin na ano din, na may kuluman din. Tapos, buksan lang natin para hindi masira at mapanis yung ulam natin. Kasi meron tayo ditong itong manok na maliliit. Para siyang nuggets. Tapos, meron pa tayong isang inumin dyan. Sakto naman yan para bukas kung sakaling magutom tayo, may panluto tayo dito. Hayaan na lang natin tong lumamig. Ayun na, naiset up ko na yung rep natin at all goods na yan. Nandito na nga pala tayo ngayon sa taas ni Isla at maaga tayong magpapahinga ngayon dahil nga bukas ay may mga gusto kong gawin dito sa lugar na napuntahan natin para makabawi tayo ng libot-libot ba, dahil nga kanina ay hindi tayo masyadong nakapag-ikot-ikot dito at malakas yung ulan. Medyo sumakit nga yung ulo ko dahil kanina ay naulanan tayo. Kaya sa tingin ko ay kailangan nating ipahinga ng maaga para kahit paano ay makabawi tayo ng lakas. Tapos, ito na nga pala yung bagong sapin natin dito sa taas. Yung mga nakapanood nung nakaraang vlog natin nung tayo ay nasa bahay. Ito yung pinakita ko. Nakakatuwa yung tela nito. Sobrang lambot. Kaya sa tingin ko ay magugustuhan ko to. Malambot kasi yung yung pakiramdam niya. Ito yung tela na kahit mainit ay okay lang na gamitin. Kahit na dumampi sa balat mo ay hindi ka maiirita. Yung iba kasing nagagamit ko nung mga nakaraan, pagka mainit na, parang sumasabay yung init niya sa sa klima pero ito parang ang lambot niya. Ang sarap dito sa balat ko Ayan saktong-sakto. Tapos ito yung kumot natin. I-ready na natin dahil panigurado mamayang madaling araw ay sobrang lamig dito. Mainam ng handa tayo sa kumot natin dahil hindi ako nakabili o nakapagbaon ng jacket natin. Pansin ko lang nung nakaraan, nagliligpit ako nung aparador natin dun sa bahay natin. Wala pala akong jacket. Tingnan nyo kanina, sobrang lakas ng ulan pero wala tayong kapote man lang o jacket na maisusuot natin. Ganun talaga Kaya medyo nabasa tayo kanina. Natuyo naman mamaya pag matutulog na ako hubarin ko naman tong t-shirt ko, kaya huwag kayong mag-alala guys, ha. Bukas maliligo tayo dahil merong swimming pool dito. Susubukan natin yon. Dahil dito nga pala sa campsite na napuntahan natin walang ilog pero meron namang swimming pool, kaya doon tayo maliligo bukas ng umaga. At ayun na nga, sobrang daldal ko na naman. Tayo ay magpapahinga na. Kita-kits na lang tayo bukas ng umaga. Something in the air, always something in the air.
Magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Arayat. Grabe, sobrang solid ng naging pahinga natin at pagtulog natin dahil kagabi ay sobrang lamig talaga dito dahil nga nag-uulan, tapos sobrang sarap pa talaga sa tenga pagka maririnig mo talaga yung patak ng ulan dito sa tent natin, tapos dito sa side awning natin. Para siyang musika na naririnig mo, ganon. Yung nagsasama-sama yung tunog ng palaka, ng mga insekto, at kung ano-anong mga maririnig mo dito sa paligid. Tapos sabayan mo pa nga ng ulan, talagang sobrang nakaka-relax. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nare-relax pagka nakakarinig ng ganon eh. Pagka kasi talaga umuulan, nag-enjoy ako dun sa tikatik niya. Lalo pagka naka-tent ka kasi, tas nasa nature ka, iba yung pakiramdam. Parang nakakagaan talaga, ganon. Tas pakiramdam mo, iisa kayo ng kalikasan. Pagka ganon yung maririnig mo sa paligid mo, no? Yung mga tunog sa nature. At ayun, sisimulan natin ang ating umaga ng, syempre, masaya. Para yung buong araw na to ay puro maganda yung mangyayari sa buhay natin. Tapos, ayun yung naging spot natin. Siguro naman nakita nyo na yung kahapon, ano. Gusto ko lang ulit i-share sa inyo. Kasi talagang nagagandahan ako. Tapos, may bundok dyan. At kagabi, ayan yung mga tinitingnan natin. Talagang nakaka-relax talaga. Ganda ng panahon ngayon. Gloomy yung kalangitan ngayon dito. Kaya ma-enjoy natin ang gusto. Sana lang ay hindi na bumuhos ng gusto yung ulan para makapagpalipad tayo ng drone para mas makita nyo ng mas mainam itong naging spot natin. Dito muna tayo sa taas tumambay, ano, para tayo ay makapag-chill dito. Kayo, sa tingin ko, pag nagkaroon din kayo ng RTT at yung mga ibang naka-RTT na rin, pagka umaga, panigurado ganito rin yung ginagawa nyo, no? Yung pagkagising nyo sa kalikasan, tambay lang kayo dito. Tapos maghihiga-higa ka lang habang ine-enjoy mo yung ganitong lugar. Kaka-relax kasi talaga. Para kang nasa sarili mong tahanan sa kalikasan, ano. Alam niyo, namimiss ko na nga na mag-rock camping tayo. Kaso, inisip ko kasi kung saan ba tayong part pupunta dahil parang wala akong maisip sa ngayon. Kung may alam kayo, pwede nyo naman akong sabihan yung mga raw spot na pwede nating puntahan para maiba lang. Dati naman kasi puro raw spot yung pinupuntahan natin, di ba? Kaya namimiss ko lang. Yung tipong matutulog ka ng may kaba. Ngayon kasi puro napupuntahan natin mga campsite. Pero all goods lang naman, at least nga safe tayo. Minsan hinahanap lang ng katawan ko yung pahihirapan ko sa CR. Mga ganyan. Iya. Baba na tayo. Tayo ay gagawa na ng ating kakainin dahil medyo nagugutom na rin ako dahil nga kahapon alas 3 tayo kumain, tapos naparami nga yung kinain natin, kaya kagabi ay hindi na rin ako naghapunan. Tapos ngayon ko naramdaman yung gutom, pero all goods lang naman dahil sakto lang yan sa atin, di ba? Kuha tayo ng panluto natin. Hindi naman na mahirap yung ating gagawin na agahan ngayon dahil tayo ay magpapainit lang ng tubig. Ayun, parang mali yung pagkakaayos ko dito sa lagayan natin ng mga panluto dahil nasa ilalim yung mga kailangan nating gamitin. Ano pa ba ang kailangan natin? Sa tingin ko yan na lang naman Medyo naglag pa yung utak no? Windows Windows 95 ba yun? 97. Nakalimutan ko na.
Ayun na nga, tayo ay ilabas na ang ating ating paboritong kalan. Sa mga nagtatanong pala kung ano yung kalan natin, ito ang tatak niya. Nasaan ba yung tatak? Ayan, Nature Hike. Ito yung gamit nating pangmalakasan na kalan Pero mura lang naman yan sa sa online shop. Nandun sa natin yan sa description natin para makabili kayo pagka gusto nyo. Kung ayaw nyo naman, huwag kayong bumili. Yun lang naman. Tapos, isang takore. Ito lang naman mga kailangan natin. Grabe, ang tagal na nung takore natin na to. Ito na lang palang hindi natin napapalitan sa gamit natin, Ito pa yung gamit natin nung unang nagbablog tayo. Siguro pagka nagkaroon tayo ng extra, palitan na rin natin to para lahat ng gamit natin ay kulay white. Share ko lang guys. Kuha na tayo ng ating pakain. Tapos ito nga pala yung mga baon natin. Ilan lang yung mga dinala ko dahil nga hindi naman tayo magtatagal sa biyahe. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga importanteng mahalaga lang talaga yung dinala ko. Tulad nitong Mikmik. Isang batang 90s dyan, Tapos itong butter coconut, tapos ilang delata. Kaso mukhang hindi naman natin maluluto yung ulam natin. Dahil nga kahapon ay binigyan tayo ng pagkain dito. And maraming salamat ulit dito sa bumubuo ng NGP. Naks bumubuo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtanggap nyo kay Yo Mamen. Ayan, tayo ay magpapainit na ng ating tubig. Ay, nako. Naiipit yung tiyan ko nung ganito yung posisyon natin. Pero medyo nawawala na siya kumpara nung bagong opera ko. Kasi sinabi rin naman sa akin nung ibang nawalan ng abdo, parang medyo lalaki nga daw yung tiyan mo pagka nawala na yung abdo mo. Medyo mahirap na ibalik yung dati. Kung dati may abs ako, medyo mahihirapan na akong ibalik ngayon. Naks. Pero alam nyo ba, sa totoo lang, parang hindi ko na nga trip na ibalik pa yung katawan ko dati. Parang mas gusto ko na yung ganitong katawan lang, kahit walang abs, basta masarap akong yakapin. Ang kulang na lang talaga yung taong yakap sa akin Lalo pag nasa ganitong camping tayo. Lalo't nilalamig ka, lalo't ganito, masarap yung klima. Alam mo yun, minsan kailangan mo ng lambing, kaso wala mag-isa tayo Ano ba yung sinasabi ko? Ready na natin yung ating Nissin noodles. Alam niyo, gustong-gusto ko talaga yung noodles na to. Mahilig kasi ako sa seafood na noodles Ang hindi na lang talaga ako makakain ulit yung seafood na, alam mo yun, yung parang crab, mga hipon. Kasi nag-a-allergy nga ako pagka nakakakain ako ng ganon. Kaya ganito na lang kinakain ko ngayon, yung mga seafood na noodles, mga soup. And kahit pa paano, hindi naman ako nag-a-allergy dyan. All goods na, nakulo na. Medyo damihan natin yung sabaw para masarap higupin dahil medyo malamig-lamig na yun dito Tapos wait na lang natin siyang maluto. Siguro mga 3 minutes, 5 minutes, luto na to. Tambay-tambay na lang muna tayo dito habang hinihintay natin maluto yung ating kakainin. Nato, ang daming kambing dito sa paligid. Papakita ko sa inyo guys. Lakad-lakad nga muna tayo. Total maaga-aga pa naman ngayon. Nauntog pa ako dun sa ilaw natin. Ayan, may pusikat dyan guys. May pusa. Tapos may mga kambing dyan sa paligid natin. Sarap. Na-miss ko yung ganitong kulay ng ng lugar. Yung puro green talaga. Dahil nga nung nakaraan, tag-init. Yung mga damo na ganito nawala at natuyo. Ay, yung mga kambing, ang sarap niyang papaitan. Manghingi kaya tayo ng kambing dito,
Tapos lutuin natin. Papaitan, kaldereta, adobo. Ano pa ba yung pwedeng luto sa kambing? Ano? Pati yung kambing na nananahimik dito, inisipan natin na lulutuin natin. Eh wala silang kaalam-alam. Ay kumakain lang sila ng damo dito. Tapos may mangga doon. Sayang lang at hindi tayo makakaakyat. Saka hindi naman kasi sa atin yung puno na yun. Baka mamaya pagalitan tayo. Haluin na natin. Sa tingin ko luto na tong ating noodles. Ah, sarap. Mainit yung sabaw niya Sakto, di ba? Ngayon, kain tayo ng ating agahan. Sabayan nyo ako habang kumakain ako ngayon. Depende kung anong oras nyo mapapanood itong video natin. Kung nag-aapunan kayo, sabayan nyo ako maghapunan o tanghalian. Kung nasakto ng agahan, edi mas mainam, di ba? Ngayon, kain na tayo. Sarap talaga ng noodles na to. Hindi ako nagsasawa sa kanya. Grabe yung naging putik sa gulong ni isla natin. Tapos, eto pa. Tingnan nyo na lang at kung gaano kaputik ang nangyari. Buti na nga lang ay tinulungan tayo ng mga kasamahan natin dito. Kaya ngayon ay medyo nandito na tayo sa bungad. At ngayon ay pupunta na tayo dun sa swimming pool nila dito para tayo ay makaligo na rin dahil nga kahapon pa tayo hindi nakakaligo. Kaya ngayon ay testingin na rin natin. Ang ganda rin dito sa part na to. Pagka kasama nyo yung pamilya nyo ay pwede kayong pumunta dito at dito kayo mag-banding. Saktong-sakto may mga kwarto rin nga pala na available dito. Tapos pagka gusto nyo lang na papasyal ay pwede lang rin naman. Panigurado may entrance na kayo na babayaran dito. Tapos yung mga cottage nila na rerentahan nyo lang. Ito yung swimming pool nila. Medyo malaki rin ano. Dito tayo maliligo ngayon para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam natin. No ilog, dagat, falls ngayong araw. At swimming pool muna tayo. Lamig! Nakaka-refresh yung tubig. 1, 2, 3. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, cause I've got you stuck in my memory. Tapos merong fountain dito. I've got you stuck in my memory. I got you stuck in my memory.